Isang mapagpalang kwento ang hatid sa atin ng isang lalaki na 21 taon ng guro sa isang private Catholic school sa Tanawan, Batangas. Walang iba kundi si Danilo Austria o kilala bilang si Teacher Daloy. Pakinggan natin ang leksyong itinuro sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya. Noon, madalas na akong bumisita at umattend ng mga Holy Masses sa dambana ni Santo Padre Pio. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng dagok sa buhay, nagkaroon ako ng problema, nagkasakit ako. Lalo kong binigyan ng malaking pagkakataon ng sarili ko na mabisita ang kanyang lugar at regular ko na siyang mapuntahan. Nagsimula po yun noong 2021 na kung saan ay lalo kong naramdaman at doon ko nakita ang tunay na pagpapala ni Santo Padre Pio. I was diagnosed with adenocarcinoma, stage 3B colon cancer. Doon po nagsimula na kung paano ako nalito sa aking buhay. Pero sa pamamagitan po ng isang tao na nagbigay sa akin ng inspirasyon at nagpaliwanag sa akin kung ano ba ang tunay na kasaysayan ng buhay ni Santo Padre Pio, doon ako nagkaroon ng idea na itutok ko ang aking sarili sa spiritual process. Dahil doon sa aking pag-attend ng mga healing masses, doon ko nakita na nagkaroon ako ng pag-asa. Isa sa mga dinasals ko sa kanya ay ang sana'y makapagkumpisal ako kahit sinong pare basta nanggaling sa Padre Pio. December 23, 2021 ay ipinagkaloob niya sa akin na mismong si Archbishop Gilbert Garcera ang nakaharap ko at doon ako sa kanya nakapagkumpisal. Until such time na pumasok na ang 2022, medyo hindi na ako nakakaramdam talaga ng maganda. Pero dahil doon, talagang naramdaman ko talaga ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng aking panalangin kay Santo Padre Pio. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako dadaing. Ang tanging sasabihin ko sa Kanya, kung ito ang paraan para makibahagi ako sa lahat ng paghihirap mo habang pinapalo ka sa krus papuntang Kalbaryo, ay titiisin ko, gumaling lamang ako. Ako ay na-opera, successful ang operation, nagising ako, pero hindi natanggal yung cancer. Dahil according to the doctor, ang cancer po ay halos umabot ng sinlaki ng soccer ball. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Lahat ng laboratories under surveillance, negative lahat ang resultang lumabas. Kaya dire-diretso ang aking gamutan. Sabi ng doktor, kung ano man ang mangyari, tatanggalin natin yung cancer sa loob. To make this story short, na-admit ulit ako sa Philippine General Hospital ng November 15. Ginawa muli yung procedure na kung saan ihahanda ako para sa operasyon. Dito ko naramdaman talaga ang tunay na higit na pagpapala ng Diyos. Ipinasok ako sa operating room ng 6 a.m. Nagising ako ng 3:25. Nagising ako sa paghahabol ng hininga. Sa tingin ko, konting pagkakamali ng paghinga ay ako'y mawawala. Pero hindi. Nakita ko yung orasan na malinaw, 3:25. Inisip ko na, time of death, 3:25. Pero sabi ko, Lord, huwag po muna. May mga tao naghihintay sa akin sa labas. May mga tao na nagnanais na ako'y gumaling. May mga nanalangin. May isang batang naging inspirasyon ko na itinuring kong isang anak. Naghihintay siya sa labas. Hanggang sa nabanggit ko ang lahat ng mga santong aking kilala. Hanggang ang sa pinakadulo ay ang pinakamamahal kong si Santo Padre Pio at ang ating Panginoon. Sabi ko po, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi pa nakakasampung segundo ay nararamdaman ko na ang pagbabago sa aking pakiramdam. Muling bumalik ang aking normal na paghinga. Pag-isip ko kinabukasan, doon lumabas ang balita habang binibisita ako ng aking surgeon. Unang-unang sabi niya, it's a miracle. Hindi ako ang nagpagaling sa iyo. Pinagaling ka ng Diyos. This is your second life. Yun pong cancer na sinlaki ng soccer ball ay naging tennis ball na lang. At ang cancer po na nakadikit dati sa pantog ay kusa ng humiwalay. Wala pong nakitang mga lymph nodes, walang nakitang mga bukol, cleared po siyang lahat. Naibalik po ng normal yung aking large intestine, naidugsong doon sa original, at hindi na po inilabas yung aking small intestine. Wala nang 3 operasyong mangyayari. Matagumpay akong nakauwi, dala ko ang pasasalamat sa doktor at dala ko ang pasasalamat sa Diyos. Ako po ay muling nag-chemo, pero oral chemotherapy na lang. Ang kabutihan ng Diyos ay unti-unti niyang tinatanggal ang sakit ko at unti-unti rin niyang binabawasan ang expenses ko. Andun ang pagpapala niya. Sa ngayon, nakabalik na ako sa pagtuturo at
yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon ay muli ko nang nagagawa ngayon. At ang pinakamaganda sa lahat, sa aking pagbabalik sa aking profesyon ay dala ko ang tunay na pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa na ibinigay sa akin ng Diyos bilang pangalawang buhay sa tulong po ng panalangin ni Santo Padre Pio. Kung may hihigit pa sa salitang pasasalamat, yun ang ibibigay ko kay Santo Padre Pio sa ating Panginoon. Dahil dininig niya lahat ng aking panalangin. Marami siyang pamamaraan ng pagbibigay ng tulong sa atin na karapat-dapat talaga nating pasalamatan. Gumamit siya ng maraming tao. Aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, mga kaklase ko ng high school at college, aking mga katrabaho, at ang mga dati kong estudyante ng ngayon mga professionals na hindi sila nag-atubiling magbigay ng tulong, pinansyal, panalangin, moral, lahat na ng klase ng tulong ibinigay nila sa akin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit at walang sakit. Dahil tayo humihingi ng kagalingan mula sa Kanya. Idamay natin sila sa ating mga pagdarasal. At ang higit sa lahat, isuko natin kung anuman ang sakit na meron tayo. Higit sa lahat, ang mga sakit sa kaluluwa. Dahil yung sakit sa kaluluwa, maliit man o malaki, ang kasalanan ang nagbibigay sa atin ng bawat karamdaman. Kaya sabi nga ni Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mangamba. Because God promises us joy. He promises recovery and He promises restoration. Yan po ang aking pinanindigan. Kaya pinagkaloob sa akin ng Diyos ang kagalingan sa tulong po at intercession ni Santo Padre Pio. Ano mang unos ng buhay si Teacher Daloy ay nagpapatunay na sa kabila ng kanyang matinding karamdaman, ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa ating mga kahilingan. Ito ay biyaya mula sa may kapal, kaya lagi lamang tayong magdasal.